Ano po, maupo po kayo. Isang magpapalang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagmamahal, sa lahat ng mga kasama, sa lahat ng aking mga kasama, sa lahat ng mga naghirap at nagaruga ng nakaraan na halalan, sa lahat ng nagsilbi sa nakaraan na 3 taon, nakaraan ng 6 na taon, kasama si Boy sa magandang hapon. Napakasaya ng araw na to. Pagkakita ko na naman yung mga mukha ng mga kasama namin araw-araw na naghihirap, yung mga nag-house to house, yung mga nakiusap, yung mga nag-leader. Nag-leader kayo at naghirap kayo hindi dahil para sa inyong sarili, dahil sa tutuusin wala naman at kukunti lang ang personal na pakinabang nyo rito. Pero naghirap kayo dahil naniniwala kayo sa maliderato at malinis na pamamalakad ni Mayor Boy Alvarez. Bihira sa yugto ng isang alkalde ang hindi kinakalaban. Bihira ang pagkakataon na yan. Itong 2013, ako'y nagtataka. Ano ba? Sino ba talaga? Pero wala na talagang naglakas ng loob dahil alam nila kahit sinong tumapat. 100% ng Noveleta ay naniniwala kay Boy Alvarez sa panipatuloy ang kanilang paniniwala. Pero ang halalan ay napakasakit na bagay. Napakahirap daanan. Itong halalan na ito ay siguro pinakamahirap na dinanas namin ni Vice Governor Jolo. Sa hirap namin, tignan mo, pareho kaming nanaba. Parehong bilog na mukha namin. Pero bukod pa ron, ang pagsubok na ito ay pagsubok talaga ng samahan. Sino ba ang mga tunay na kasama? Sino ba talaga ang naghihirap para sa grupo? Sino ba talaga ang naniniwala para sa ating kinabukasan? Pero ngayon, trabaho na. Tapos na ang halalan, pagkatulad ng sabi ni Jolo. We have to look forward and we have to look far. Saan ba pupunta ang Noveleta? Saan ba pupunta ang Cavite? Pinaplano namin sa mga darating na 3 taon na ang Noveleta ay magkakaroon ng sarili at bagong munisipyo na pwede natin pagmalaki na tumawid na sa bagong milenyo ang ating bayan. Pinaplano natin para sa ating distrito at para sa ating lalawigan na susunod na 6 na taon na ang bagong international airport ay lilipat na dito sa inyong distrito at dito sa Cavite City. Pinaplano rin natin na ang Cavite-Laguna Highway ay makumpisa na magko-connect ng South Super Highway papuntang Cavitex na matatawid yun na ang buong lalawigan ng Cavite sa humigit kumulang 18 minuto, matatawid yun na ang buong Cavite. Pinaplano na rin ang LRT-1 extension hanggang Bacoor, pagkatapos hanggang Imus, kung saan pwede kayo bumiyahe mula Bacoor hanggang Quezon City, humigit kumulang 30 minuto lamang. Ayan ang nangyayari sa atin. Araw-araw lumalaki ang ating lalawigan, lumalawak, dumadami ang tao. Ngayon pa lang, kung titignan nyo, siguro 20 taon nakakaraan, pwede kayo maglakad mula sa San Rafael hanggang dito. Ito mga senior citizens natin, alam na alam yan. Noong panahon na yun, mga 20 hanggang 30 taon nakakaraan, maglalakad kayo mula sa San Rafael hanggang papunta rito. Kada 5 hakbang, kilala nyo ang lahat ng tao. Kaway kayo ng kaway. Kumusta kayo? Parang, kumusta kayo? Ngayon, maglakad kayo mula sa San Rafael hanggang dito. Swerte na 2 makakilala sa inyo. At swerte na may kilala kayo. Dahil napalaki na Cavite. Nung huling pinag-aralan natin, ang natitiro na lang na Cavite na puro, na original, na dito galing ang pamilya, ay umigit kumulang 24% na lamang. Pero hindi dapat kinakatakutan natin yan. Dapat sinasalubong at sinasabi natin, welcome to Cavite. Dahil sa kanila, lumaki ang Cavite at sa paniwala ko, dahil sa kanila, gumanda rin ang lalawigan. It is a challenge for all of us to be together, to move forward as a town and move forward as a province. Ngayon, sa araw to, nagtataka kayo paano mangyayari sa politika. Ang sinasabi ko sa lahat ng ating kapitan at sa ating mayor, sa ating mga konsihal, makipagtulungan kayo kay Congressman Abaya para sa Noveleta at makakatulong sa inyo to. Hindi balakid ng partido para makatulong. Hindi balakid ng personalidad o naglaban kayo na huling halalan para makatulong.
Hindi balakid kung pula o dilaw o saan man ang galing para makatulong. Dahil sa dulo na lahat, Kabitenyo tayo. Sa dulo na lahat, mahal natin ang ating bayan. Sa dulo na lahat, mahal natin ang ating lalawigan. The only way to move forward is together. The only way to move forward is to be with each other. I congratulate you, Mayor Boy. You are the finest mayor that Candorbileta has ever had. Palamakan natin si Mayor Boy. At sa unang pagkakataon ay sinasaad ko na sa harap niyong lahat na ang susunod na presidente ng Mayor's League ng Cavite ay ang inyong alkalde na si Boy Alvarez. This is out of loyalty to party and dedication to duty. Boy, I wish you well. You will be the next Mayor's League President. Ikaw ang unang-unang taga-Noveleta naging presidente ng Mayor's League, but you deserve it and I'm behind you all the way. So ngayon lahat, let's look forward to a better Noveleta. Tingnan natin kung anong ating magagawa. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyong pagmamahal. Ang binigay niyo sa akin sa Noveleta nung huli ay sobra-sobra. Nung dati kasi, nung huling halalan, nung unang beses ako tumakbo ng governor, natatandaan ko nung bilangan, bago mag-eleksyon pala, sabi sa akin ni Boy, sabi sa akin ng lahat ng mga tao dyan sa RAP, Boss, walang problema, landslide kayo panalo dito sa Noveleta. Awan ng Diyos, sa bilangan, talo ako. Hindi lang talo, tambak pa. Ibang kapitan dyan, sabi, no problem. Ayun, talo rin. Pero ngayon, sinubukan ko ang yabang ni Boy. Sabi niya sa akin, Boss, panalo ka dito sigurado. Sabi ko sa kanya, siguraduhin mo kundi gugulpihin kita. Pagkatapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, nagkasubo ko na. Dumadating na ang bilangan. Mga kaibigan, sa lahat ng mga bayan sa buong Cavite, one of the top performers din ang mataas sa percentage na binigay na boto para kay Jono at saka sa akin ay inyong bayan ng Noveleta at ako'y nagpapasalamat sa inyo.